Magandang araw mga kapwa ko sa Nosenyo. Sama-sama nating balikan at alamin ang mga tinalakay na paksa at usapin sa ika-27 regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas noong Miyerkules, Pebrero 11, 2026. Sa pagsisimula ng talakayan, iminungkahi ni Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep ang pagbibigay ng nararapat na aksyon hinggil sa pag-aproba ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng ating munisipalidad at ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa para sa on-the-job training program. Ang nasabing mungkahi ay agad na sinuportahan ng mga kasapi ng kapulungan at agad na pinagtibay sa nasabing bilang ng sesyon upang agad na makapagsimula ang mag-aaral sa kanyang internship o on-the-job training program, makapagsanay at makakuha ng praktikal na kaalaman at karanasan sa aktual na operasyon ng lokal na pamahalaan. Samantala, isang civil society organization na CSO ang iminungkahing pagkalooban ng paborableng aksyon ni Kagalang-galang Jose Nerce Magbing kaugnay ng aplikasyon nito para sa akreditasyon. Ito ay ang Batangas San Jose Lipa Transport Cooperative o BSJ-LTC. Layunin nitong maging kinikilalang katuwang ng lokal na pamahalaan sa mga usaping makatutulong sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga programa at proyektong makatutugon sa kapakanan ng mga mamamayang Sanosenyo. Isang paksang naging laman ng talumpati ni Kagalang-galang Benito P. Atienza. Ito ay hinggil sa pagbumungkahi niya na magkaroon ng ordinansa o kautusan na naglalayong magbigay pag-alaala o paggunita sa mga nasuwing Sanosenyos noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Sumunod namang nagbigay talumpati ay si Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep hinggil sa kumakalat na Facebook post mula sa isang anonymous Facebook user kaugnay ng di umanay pagtutulo pagharang ng Sangguniang Bayan sa pagpapatayo ng Kolehiyo de San Jose. Ayon sa ipinahayag na talumpati ng mambabatas, bilang tagapangulo ng Committee on Education and Culture, 2 beses siyang dumalo sa pagpupulong ng punong ehekutibo para alamin ang estado, magkaroon ng update, at alamin ang konkretong plano para rito. Dagdag pa niya, noong siya ay dumalo sa nasabing pagpupulong, ang pinag-uusapan ay hinggil sa mission, vision, pangalan ng kolehiyo, logo nito, at ang proposed ordinance kaugnay nito. Ayon sa kanya, bagamat ang mga ito ay mahalagang parte ng requirements o mahalaga ring pag-usapan, kanyang nais malaman ay ang konkreto nitong plano, feasibility study, budget na nakalaan para rito, at sustainability ng itatayong kolehiyo. Kaugnay nito, nagpahayag siya ng katanungan kung mayroon ng dumaan na deed of donation upang tanggapin ang lupang idodonate na pagtatayuan ng kolehiyong ito. Binigyang kasagutan naman ito ni Ginoong Allen E. Hidalgo, Secretary to the Sanggunian, na wala pang natatanggap na kahit anumang komunikasyon o kahilingan mula sa punong ehekutibo hinggil sa donasyon ng lupa. Ipinahayag din ni Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep ang kanyang pasasalamat sa mga taong may mabubuting puso na nais mag-donate ng kanilang lupa na mapapakinabangan ng mga kabataang Sanosenyo. Bagamat mahabang proseso ang kinakailangan para dito, ay wala pang natatanggap ang tanggapan ng kalihim na kahit na anong deed of donation upang ito ay mabigyan ng karampatang aksyon ng Sangguniang Bayan. Sa puntong ito, binigyang diin ni Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep kung paano nasasabi na hinaharangan ng Sangguniang Bayan ang pagpapatayo ng Kolehiyo de San Jose, gayong wala pang kahit na anong komunikasyong natatanggap ang tanggapan patungkol sa pagpapatayo nito. Dagdag pa rito, binanggit niya na hindi ito basta-basta sapagkat nangangailangan ito ng feasibility study, kailangang malaman kung ito ay sustainable, kailangang baguhin ang comprehensive development plan na isa sa mga tungkulin ng Sanggunian, maging ang local development program upang maamyendahan at magkaroon ng supplemental investment plan nang sa gayon ay mapabilang ang plano para sa establishmento ng kolehiyo. Gayun din, kinakailangang amyendahan ng annual budget na pinagtibay ng kapulungan noong nakaraang taon
sapagkat hindi maaaring gastusan ang hindi kabilang sa annual investment plan para sa taong ito. Ayon sa kanya, nangangahulugan lamang ito na limitado ang budget ng lokal na pamahalaan kung kaya't may mga programang masasakripisyo katulad ng health programs, scholarships o ayuda. Ipinaliwanag din niya ang nais ipanukala ng Sangguniang Bayan na lahat ng senior citizens ay makatanggap ng tulong at magkaroon ng libreng gamot ang mga mamamayang Sanosenyo mula sa ating health center. Kanyang binigyang diin na bilang chairman din ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, ang mga ito ay nangangailangan ng masusing pag-aaral. Panghuli, ipinahayag ng mambabatas na naiintindihan niya ang punong ehekutibo na mahaba pa ang kinakailangang pag-aaral para rito. At binigyang paliwanag na ang kanyang talumpati ay naglalayong magbigay linaw at pabulaanan ng balitang tumututol ang Sangguniang Bayan sa pagpapatayo ng Kolehiyo de San Jose, bagkus ay katuwang ang samahan ng punong ehekutibo sa pagpapatayo nito maging ang mga kabataang Sanosenyo sa pangarap na magkaroon nito. Nagpahayag naman ng pagsang-ayon si Kagalang-galang Benito P. Atienza sa naging talumpati ni board member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep na walang kahit na sinong tumututol na miyembro ng Sangguniang Bayan sa pagpapatayo ng kolehiyo sa ating bayan. Pangatlong nagpahayag ng talumpati ay si Kagalang-galang Jose Neris M. Agbinga. Ipinahayag niya na noong nagsimula ang panunungkulan ng Sangguniang Bayan, parte ng trabaho nito na tumanggap ng mga kasulatan mula sa punong ehekutibo at batay sa talaan, halos walang tinanggihan sa kanilang mga hiningi ang kapulungan. Bagkus tinitiyak na kung maaari, ang lahat ng ito ay maibigay bilang suporta ng Sangguniang Bayan at nang sa gayon ay magawa ng punong ehekutibo ang kanyang tungkulin. Ayon pa sa kanya, ang pinakahuling binigyan ng aksyon ng samahan ay ang 2026 annual budget ng ating lokal na pamahalaan at kanyang ipinaliwanag na siya ay nagtataka sa kumakalat na balita na ang Sangguniang Bayan ay di umano'y tumututol sa pagkakaroon ng pampublikong kolehiyo sa ating bayan. Dagdag pa rito, ang ipinasang 2026 annual budget ay wala ni isang pondo na hiningi ang lokal na pamahalaan o ang punong ehekutibo tungkol sa pagpapatayo ng kolehiyo at binigyang diin din niya na paano susuportahan ng isang proyekto kung wala namang budget na nakalaan para rito. Panghuli, nagpahayag din siya ng suporta sa naging paglilinaw ni board member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Kekep na hindi tumututol ang Sangguniang Bayan sa pagpapatayo ng kolehiyo sa ating munisipalidad at nagbigay paalala na kung ito ay mapaglalaanan ng pondo, may mga bagay na kinakailangang isaalang-alang at isakripisyo. Nagpahayag din ng talumpati si Kagalang-galang Arnold M. Cumia hinggil sa kanyang pagbaba sa panunungkulan bilang tagapangulo ng Committee on Games and Amusement. Ipinabot din niya ang kanyang pasasalamat sa samahan sa buong pusong tiwalang ipinagkaloob sa kanya na kaya niyang pangunahan ang mga usaping may kinalaman sa games and amusement. Pinigyang linaw din niya na ang kanyang naging pasya sa pagbitiw bilang tagapangulo ng nasabing komite ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa kanyang tungkulin, bagkus ay mananatiling aktibo bilang kasapi ng Sangguniang Bayan, makikipagtulungan at magbibigay ng kinakailangang impormasyon at suporta sa bagong itatalagang tagapangulo ng naturang komite upang matiyak na ang magiging aksyon ng samahan ay batay sa bawat batas at makatwirang konsiderasyon para sa kaayusan ng ating bayan at kapakanan ng ating mga kababayan. Kaugnay nito, nagpahayag ng mensahe si Kagalang-galang Jose Neris M. Agbinga na naglalayong magpasalamat sa kapulungan sa katayuan ni Kagalang-galang Arnold M. Cumia bilang tagapangulo ng Committee on Games and Amusement sa mahusay nitong pagganap sa kanyang tungkulin. Iminungkahi rin niya na kinakailangang maglaan ng schedule upang magtalaga kung sino ang papalit sa nasabing posisyon sa kadahilan ng hindi maaaring walang magiging tagapangulo sapagkat may mga issue pa na kinakailangang i-address o bigyan ng karampatang aksyon. Matapos makapagbigay ng mensahe ang nasabing mambabatas, nagkaroon ng caucus meeting ang Sangguniang Bayan.
Sa pagpapatuloy ng sesyon, ipinabatid ni Kagalang-galang Jose Neres Magbing sa mga mamamayang Sanoseño na siya muna magiging pansamantalang tagapangulo ng Committee on Games and Amusement ayon sa napagkasunduan ng kapulungan. Nagpaabot din ng kanyang talumpati ang ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patron, at ipinahayag na noong 2026 hanggang 2029 panahon ng kanyang panunungkulan bilang punong bayan ng ating munisipalidad ay nakipag-ugnayan sa kanya ang isang engineer na nasa ibang bansa upang ipabatid ang adhikain nitong magkaroon ng kolehiyo sa ating bayan. Bagamat ang adhikain ay maganda at magiging kapaki-pakinabang sa ating mamamayan maging sa ating lokal na pamahalaan, ay kinakailangang maging donasyon ng lupa upang maisakatuparan ito. Dagdag pa niya, ang nasabing lupa ay pinahintulutang ipagamit sa loob ng 25 taon. Gayunpaman, ang usaping infrastruktura mula sa pambansang pamahalaan ay kinakailangang maging donasyon. Dagdag pa niya, nakipag-ugnayan din siya kay Dr. Tirso Ronquillo, University President of Batangas State University, para sa paghahangad nito na magtayo ng universidad sa ating munisipalidad. Sa katunayan, ako po ay nakipag-ugnayan na pwede po nyo i-verify kay Engineer Ronquillo ng BSU. Sa kagustuhan ko makapagtala dito ng BSU. Ang naging amin pong pag-uusap, una, dapat may lupang 3 hectares na idodonate. Sabi ko, mabigat-bigat ito. Kung paano natin makapag-donate, bibili ng bayan, tapos idodonate. Hindi ko yun po ang panahon. At the same time, ang requirements po 50 to 100 meters away from the national road. Bakit po? Para po walking distance sa mga estudyante. Pangatlo po, tayo po magpapagawa ng school perimeter fence. Wala pong problema yun. Kaya po natin humanap ng mga taong makakatulong sa ating bayan ng San Jose kung ang problema ay perimeter fence, kasada o building. Wala pong problema yun. Kaya nga lang po kailangan idodonate ang lupa. Pangatlo po, tayo po ay naglaan, and you can ask from the budget department, likewise to our NPTC. Tayo po ay naglaan ng 45 million during that time, and at this point in time, I do believe that amount is still existing para po dito sa pagbili natin ng lupa. So ano pong nililinaw natin? Ito po ang mga nagpapatunay na hindi po ang sangguni ang bayan ay kumukontra o hindi sumasang-ayon na magkaroon ng publikong paaralan. Hangad po natin, tulad po na sinabi ni Kagalang-galang Briones Kikep, na noong tayo naging tablado sa kumpanya, iyan po isang ating mga adhikain. Sampun ng mga konsihal sa bawat partido. No. Minabuti ng ating pangalawang punong bayan na imbitahan ng anonymous Facebook user na magtungo sa sangguniang bayan upang magkaroon ng karagdagang kaalaman sa mga adhikain ng kagawarang pangbatasan. Matapos sa mga naging pahayag ng mga nabanggit na mambabatas, dumako naman ang kapulungan sa pag-uulat ng kani-kanilang committee reports. 2 paksang iniulat ng Committee on Finance, Budget, and Appropriations. Una ay hinggil sa work program for the utilization of funds of appropriation for other maintenance and operating expenses o OMOE under the Municipal Disaster Risk Reduction and Management section for the annual subscription for automated weather system data log. Bilang bahagi ng rekomendasyon ng naatasang komite kaugnay ng nabanggit na paksa, kinikilala at binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng akses sa wasto, tumpak at napapanahong datos ng panahon bilang mahalagang salik sa pagpapalakas ng mga hakbang sa disaster risk reduction and management ng munisipalidad. Dahil dito, ang patuloy na subscription sa automated weather system data log ay inaasahang magpapahusay sa kakayahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office
Office sa paglalabas ng maagap na babala, pagsasagawa ng risk assessment at pagpapatupad ng agarang mahakbang sa pagtugon sa sakuna nang sa gayon ay matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Minabuti ng nagulat na komite na irekomendang pagbibigay ng autorisasyon sa nasabing work program for fiscal year 2026 ng tanggapan ng Municipal Mayor, partikular ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Section para sa annual subscription ng nasabing data log. Pangalawang paksa naman na iniulat ng parehong komite ay hinggil sa work program for the utilization of appropriation for other maintenance and operating expenses for the peace building and security. Ang naturang paksa ay binigyan ng paborableng pasya na nagulat na komite bilang pagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa pagpapatupad ng mga aktibidad na naglalayong magbigay ng kamalayan, youth-centered dialogue at edukasyon bilang mabisang mga estratehiya sa pagtugon sa mga isyong may kaugnayan sa ilegal na droga at kaligtasan ng komunidad, partikular sa hanay ng mga kabataang Sanosenyo. Ang planong aktibidad na may temang Bidayalogo with Kabataang Sanosenyo Seminar ay magsisilbing isang konstruktibong plataporma kung saan malayang matatalakay ng mga kabataang kalahok ang mga alalahaning may kaugnayan sa droga, peer pressure at pagpili ng responsableng pamumuhay. Dahil dito, minabuti ng nagulat na komite na irekomendang pag-aproba sa nasabing work program para sa peace building and security na napapailalim sa umiiral na mga patakaran at regulasyon sa pag-budget, accounting, auditing at procurement. Isang paksa naman ang iniulat ni Kagalang-galang Benito P. Atienza bilang tagapangulo ng isinagawang pagpupulong ng Committee of the Whole chaired by the Committee on Environmental Protection hinggil sa complaint raised to Honorable Benito P. Atienza regarding the cutting of trees in Poblacion Barangay 4, particularly in the premises of Padre Imoluna Memorial Elementary School o PILMES. Ipinabot sa Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas sa inisyatibo ni Kagalang-galang Benito P. Atienza ang reklamong inihain ni Engineer Nilson Ona, presidente ng Poblacion Barangay 4, kaugnay ng pagputol o pag-alis ng isang ancestral o historical mango tree sa loob ng bakuran ng PILMES sa nasabing barangay. Bilang tugon, napagpasyahan ng kapulungan na nararapat lamang na bigyang linaw ang usapin at pakinggan ang panig ng lahat ng sangkot na partido sa pamamagitan ng pagsasagawa ng committee hearing. Agad naman itong isinagawa ng naatasang komite noong ika-4 ng Pebrero ng kasalukuyang taon na dinaluhan ng mga inimbitahang concerned officials at iba pang kaugnay na mga individual. Sa isinagawang committee hearing, tinalakay na ang proseso ng tree cutting o tree removal ay nangangailangan ng pagsusumite ng Certificate of No Objection kasama ang iba pang pangunahing rekisito gaya ng tax declaration at photographic evidence ng mga puno sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO para sa wastong pagsusuri at ebalwasyon. Nabigyang linaw rin na ang pag-aproba sa pagputol ng mga puno ay nakabatay sa determinasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kung ang mga ito ay overmature, hazardous, o nagdudulot na ng panganib sa kaligtasan ng publiko, kabilang ang mga kaso ng mga punong namumunga. Naitala rin na ang isyu ay nag-ugat mula sa isang kahilingan kaugnay ng konstruksyon ng isang bagong multipurpose building facility na binigyan ng autorisasyon ng Sangguniang Bayan sa pamamagitan ng isang deed of usufruct, yamang ang nasabing ari-arian ay pagmamayari ng lokal na pamahalaan alinsunod sa Resolution No. 2025-12-148. Gayun din, napag-alaman na may ilang mga puno sa loob ng bakuran ng PILMES na matagal nang itinuturing na hazardous, dulot ng katandaan at madalas na pagkalaglag ng mga sanga na nagdudulot naman ng banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Matapos ang masusing talakayan, kinilala ng komite ng Sangguniang Bayan ay kumikilos bilang pangunahing tagapamagitan sa usapin, lalo't ang mga naunang pag-aproba ay dumaan sa mga kinauukulang ahensya at autoridad. Napagkasundoon din ng mga partido na ipagpaliban ang anumang pinal na aksyon habang hinihintay ang opisyal na re-evaluation at findings ng DENR. Alinsunod sa naging deliberasyon na itala ng komite ang mga sumusunod na findings.
Una, ang pagpapasya kung ang mga punong sangkot ay dapat putulin o putulin lamang ang mga sanga ay nakasalalay sa teknikal na pagsusuri at findings ng DENR o Senro. Pangalawa, ang pagsasagawa ng trimming ng walang sapat na technical na assessment ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa halip na makabawas dito. Pangatlo, ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral at ng pangkalahatang publiko ay nananatiling pangunahing konsiderasyon. At panghuli, ang sangguniang barangay ng Poblasyon Barangay 4 ay nangakong hihintayin ang resulta ng re-evaluation ng DENR o Senro at magsusumite ng kopya nito sa sangguniang bayan at iba pang kinauukulang tanggapan bago isagawa ang anumang aktibidad ng tree cutting. Bilang resulta ng pagpupulong, minabuti ng naatasang komite na irekomenda na ang lahat ng aksyon na may kaugnayan sa pagputol o pag-alis ng mga puno ay ipagpaliban muna hanggang sa matanggap ang opisyal na findings at rekomendasyon ng DENR. Dagdag pa rito, sa oras na matanggap ang nasabing dokumento, ito ay formal na isusumite sa tanggapan ng sangguniang bayan para sa kaukulang impormasyon at paggabaya. 4 namang paksang napabilang sa urgent matters na nakapailalim sa order and calendar of business ng nasabing bilang ng sesyon. Ang lahat ng paksang ito ay nagmula sa tanggapan ng pangalawang punong bayan bilang chairperson ng Municipal Tricycle Franchising Board na tumutukoy sa kapasyahan o resolution hinggil sa pagkansela ng prangkisa ng tricycle due to registered operators' inability to continue tricycle operations ng mga sumusunod na tricycle franchise number. Una, Tricycle Franchise Number 5A3. Pangalawa, Tricycle Franchise Number 339. Pangatlo, Tricycle Franchise Number 097 at Tricycle Franchise Number 490. Layunin ng mga nasabing resolusyon na matiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na pamamahala ng lokal na sistema ng pampublikong transportasyon, gayon din ang pagpapanatili ng updated at aktibong talaan ng mga lehitimong tricycle franchise sa ating munisipalidad, kaya ito ay nagkaroon ng paborableng pasya at agad na pinagtibay sa nasabing bilang ng sesyon. Ipinabatid ni Kagalang-galang Benito P. Atienza ang isang anunsyo hinggil sa matagumpay na pagsasagawa ng pagsasanay o training ng San Jose Child Bulilit and Teen Health Workers. Kaugnay nito, kanyang formal na inanyayahan ng samahan na makilahok at dumalo sa nakatakdang seremonya ng pagtatapos o graduation day ng nasabing mga bulilit at teen health workers. Samantala, nagbigay rin ng opisyal na anunsyo ang sekretariat na ang pampublikong pagdinig o public hearing ay isasagawa sa naturang araw ganap na 1:00 ng hapon sa Archives Building. Sa kabila ng mga hamon sa lipunan, ang sangguniang bayan sa pamumuno ng ating pinagpipitagang pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patrona, ay hindi natitinag sa pagtalakay at pagbibigay ng karampatang aksyon at tugon sa mga usapin alinsunod sa kanilang saklaw at nagkakaisang layunin. Lahat ng ito ay isinasagawa bilang bahagi ng pagtupad ng kapulungan sa tungkulin nitong magbalangkas ng mga patakaran at magbigay ng nararapat at tapat na serbisyo sa kanilang sinumpaang tungkulin na may mahalagang epekto sa kapakanan ng mamamayan at sa maayos na pamamahala sa ating munisipalidad. Mabuhay ang San Jose! Mabuhay ang bawat San Joseño!